Palakad Streamline. Palakad Streamline. Palakad Streamline. Isang magandang araw ng Huwebes. Ito po ang ating programang Palakad Streamline. Magandang umaga. Ako po ang inyong lingkod, Alvin Remo. At mapalad po tayo ngayong umaga kasi makasama po natin ang ating mga kaibigan mula sa City Health Office. Makasama po natin ngayong umaga si Dr. Rachel Ann Marquez Matawaran mula po sa City Health Office. Magandang umaga po, Doc Rachel. Good morning po, Yes Sir po. Alvin. At good morning po sa lahat. Ayan. Kumusta naman po kayo ngayong umaga, Dr. Rachel? Mabuti naman po. Kinakabahan po. Relax lang po kayo, Doc. Ayan. So, para po makilala naman po kayo ng ating mga televiewers, kailan pa po si Dr. Rachel dito sa City Health? Taga saan po ba kayo? At ano po yung specialization nyo po pagdating po sa pagiging doktor? Nag-start po ako sa City Health Office simula po noong 2021. Okay po. So, halos magpa 5 years na po ako dito. Pero magwa 1 year po as National Immunization Program Manager. Okay. At nakatira po ako sa San Pascual, Batangas po. Taga San Pascual po si Doc Rachel. Ayan. So, naulit nyo po, kayo po ay sa immunization. Opo. Ayan. So, kumusta naman po ang status ng immunization dito po sa Batangas City? Pagdating po sa immunization status ng Batangas City, ang City Health Office po ay patuloy na nagsisikap na maabot ang ating mga target. Apo. Maganda po ang ating naging accomplishment noong nakaraang taon. Last 2025, meron po tayong 3,916 na mga bata na matagumpay na nabakunahan o yung tinatawag po nating fully immunized children. Ilang beses po ba dapat binabakunahan isang bata? Para po masabi po na fully immunized po Apo. sila, dapat meron po silang isang dose po ng BCG kontra TB. Apo. Tapos dapat po meron silang 3 dose po ng OPV kontra polio. 3 dose po ng Penta na 5 sakit po yung naiiwasan. At may 2 dose po ng MMR or measles, mumps, rubella vaccine. Ito po ay para lamang sa isang bata. Ito pong Opo. lahat na nabanggit yung immunization. Opo. Apo. Pero usually po ba, ilang taon po ng mga bata ang kailangan pong magpa-immunize? Ang best age po para mag-start po yung ating immunization ay mula pa lang po sa unang araw ng kanilang kapanganakan. Opo. 0 days. Apo. At dapat po itong makumpleto pagdating po ng kanilang first birthday. First, isang taon po bale. Opo. Dapat po makumpleto na po itong mga bakunang ito. Yun po yung tinatawag nating routine immunization. Okay, routine immunization. Pero bukod po dito sa mga nasabi niyo pong immunization, meron pa pong iba na pwede pong ibigay sa kanila para po mas lumusog ang mga bata. Opo, meron pa rin pong ibang bakuna, kagaya po ng PCV or yung pneumococcal vaccine para po maiwasan po ang pneumonia. Apo. At may mga ibang bakuna pa rin po, tetanus diphtheria, at yun po. Pero ito po bang mga bakunang ito ay available po sa ating City Health Office or pwede rin po silang magpabakuna sa mga private hospitals? Opo, available po ito sa atin pong mga health centers na Yes, natin opo. ginagawa. Sa barangay po? Opo, sa health centers. Pero pwede naman po din po silang sa private hospital, sa kanyang pedya po, magpa-vaccine. Lalo na kung may sarili siyang doktor, yung mga bata. Pero sa atin po sa City Health, meron naman po tayong mga pediatrician din. Wala po tayong mga pediatricians. Kami po sa City Health Office ay mga General doctors physicians po. po, Opo, ayun. So, ayun. Bukod po sa immunization, makabata lang po ba dapat ang binibigyan ng bakuna? Or pa kahit po yung mga medyo may edad na, pwede rin pong mag-undergo na magkaroon ng bakuna? Opo, may mga binibigay din po tayong bakuna sa mga senior citizen or sa mga matatanda. Anong bakuna po ito?
Yung flu vaccine po. At Flu saka- vaccine, Opo. opo. Tsaka po yung pneumococcal vaccine po. Okay. Para po sa nito, ano pong gamit nito? Bakit po kailangang magpaturok ng ganitong mga vaccines? Ito po ay protection po para po sa pneumonia at saka sa mga flu po. Okay. Influenza. So usually po, pneumonia is lagnat, Opo. ubo, Ubo, sipon, lagnat, sipon. Ayun. So, ito po, ako po kasi ay meron po tayo dating city government dito every year. Talagang subok ko po na talagang parang last year pa yata ako nagkalagnat. Opo. Ayun, kumbaga po effective po sa akin na meron Flu pong vaccine. bakuna, meron pong flu vaccine, ayun po. At ayun po ay nagko-conduct din po ba tayo sa barangay o kailangan po dito po sa City Health Office? Dito po sa Batangas City, ang goal po kasi ng ating immunization program ay walang batang maiiwan. Kaya po, kahit po nasa malalayo silang barangay, Pupuntahan po natin. kaya po ang ginagawa natin sa mga health centers po natin ginagawa ang vaccination. Mm-mm. Meron naman po tayong mga doctor, nurse at midwife na nagjo-duty po doon sa mga health centers. Health centers. Pero yung po bang pagpunta po ng mga doctors doon ay by request? O ito po ba isa dyang schedule po tayo na pupunta sa mga barangay? Opo, may sadya po kami mga schedule po ng pagpunta sa mga barangay. Okay. Pero po yung buong barangay po sa Batangas City na pupuntahan po natin? Opo, lahat po ng health centers dito po sa Batangas City ay may nagjo-duty pong doktor, Opo. nurse, midwife. Pero halimbawa po sa malalayo tulad po ng Isla Verde, nakakapunta rin po tayo doon? Para po sa mga nasa malalayong barangay, lalo na nga po yung nasa isla, meron po tayong regular na vaccination schedule. At gaya nga po ng nasabi ko, may mga doctor, nurse at midwife po tayo na pumupunta doon para ilapit po sa kanila yung mga bakuna. At ang ating naman po mga community health workers ay palaging nag-aabiso kung Opo. kailan po darating yung ating team. Okay. Para mapaghandaan po ng mga taga-barangay Opo. kung para maipa-check up nila yung mga anak Opo. nila para po dito. So aside po sa bakuna, meron pa po ibang services kayong dinadala sa mga barangay? Opo, yun nga po, una po, meron po tayong libreng consultation. Yon, consultation. Tapos, nagpo-provide din po tayo ng mga family planning services. At yun po, mga check-up. So yung family planning po usually po sa mag-asawa? Opo, Or sa kahit po sa ina or ama lang? opo, parehas naman po natin kinakounsel, mag-asawa. Pero yung service po ay sa ano po, sa babae po. Sa babae po. Doktora, usually po, may mga challenges po ba kayong nakakaharap pag napunta ka sa mga barangay? May mga challenges po ba kayong na experience? Opo, particular po sa vaccination po. Opo. May mga magulang po kasi na mahirap po nating pabalikin sa health centers dahil may mga kanya-kanya pong mga dahilan. Kasi nga po, ang bakuna, kailangan po meron pong follow-up vaccine. Opo. Ano po ang dahilan nila? Madalas po ay busy po sa kanilang trabaho or kaya po ay palipat-lipat po ng bahay dahil din po sa trabaho. Yun po yung madalas po. So, doktor, usually po, pag hindi po nasundan yung nakaschedule na bakuna, ano po mangyayari? Binibigay pa rin naman po natin ito. Binibigyan po natin sila ng panibagong schedule. Ayun, Okay. Parang tinatawag po nating catch-up immunization po. Apo. Pero in case po hindi po nasundan yung dapat na kasunod na bakuna, ano pong epekto na sa bata? Yun lang po, hindi po agad sila mapoproteksyonan nung laban po dun sa sakit na pinoproteksyonan po ng bakuna. Hindi po ba mawawalan ng bisa yung naunang bakuna? Hindi Dahil naman hindi po nasundan? Hindi naman po. Hindi Basta naman po. mahalaga po, maibigay po at makumpleto po bago dumating po ang first birthday po. Ayun, okay. So, dapat bago mag-isang taon, Opo. ay maayos po natin yung mga bakuna po ng ating mga anak. Ayan. So, bukod po, doktora, dito ngayon po, pansin po natin, parating na po ang tag-ulan, patapos na po ang El Nino, tag-init, at talaga pong ramdam na po natin kahit anong oras ay bigla na lang umuulan. So, ano po yung mga common diseases na nakukuha natin pagdating po dito sa rainy season?
Sa pagpasok po ng tag-ulan, pinaghahandaan po natin sa City Health Office ang tinatawag po nating wild diseases. Ang wild po ay isang acronym mula sa Department of Health para po sa 4 na pangunahing sakit na madalas makikita pag tag-ulan. Apo. Ang una po ay ang mga waterborne diseases. Alin po yung mga waterborne, doktora? Kasama po rito ang mga diarrhea, typhoid, cholera, yun po. At Ang typhoid nga po sa Tagalog ay typhoid po. parang lagnat. Ano po siya is, pag ang pinaka-symptoms niya po ay pagtatae po. Pagdudumi din. Parang sa diarrhea din. Lagnat, yun po. Typhoid. Okay. Ito po bang sakit na ito usually ay gaano katagal tumatagal? Depende po. Madalas po, 7 to 14 days po. Tagal. 2 weeks. Apo. So aside po sa typhoid, ano po ba issue yung nabanggit? Diarrhea, pagtatae. At ano pa po? Cholera, pagtatae din po. Alin po ang cholera? Sa contaminated po na water. Okay. So dapat po ba yung mga tubig na iniinom, lalo't hindi sila sigurado kung saan galing, dapat po ba ay napapakuluan? Opo. Dapat po ang prevention po kasi dito ay yung siguraduhin po natin na malinis po yung source ng tubig. At kung hindi nga po tayo sigurado, pwede po natin itong pakuluan ng hindi bababa po sa 3 minuto. Oo. Kasi sa poblasyon, parang hindi naman to usually nagiging problema. Pag medyo pabukid, na usually po deep well ang pinagkukunan ng tubig or do sa tangke. So, kahit para maging sure, kailangan po natin pakulo ng tubig. Opo. Ayan. So, bukod po sa waterborne disease, ano pa po? Yung influenza-like illness po. Ito naman po yung mga karaniwang trangkaso, ubo at sipon na mabilis pong kumalat kapag tag-ulan po. Pag tayo po ba, doktor, ay sakit ng ganito, ano pong best way para po iwasan or kung nagkaroon na, paano po ito gagamutin? Sa pag-iwas muna po, ang pinakauna nating pwedeng gawin ay yung tamang cough etiquette po. O yung pagtatakip po ng bibig kapag umuubo, pagsusuot ng face mask, pagkain ng masusustansyang pagkain. Like ano po? Mga prutas, gulay po. Prutas, gulay, ayan. At syempre, ang pagpapabakuna po ng flu vaccine. Ayun. Then yung patatlo pa po? Ang patatlo po ay ang leptospirosis. Ang leptospirosis po ay nakukuha natin sa ihi ng daga. Opo, ito Tama po ba? ay infection na nagmumula po sa ihi ng daga na humahalo po sa tubig baha. So usually po, ito po ay doon sa lugar na malimit bahain. Opo. Or doon po sa may stagnant water. Opo. Okay. So paano po tayo makakaiwas dito? Kung maaari po kapag iwasan po natin ang paglusong sa baha at kung hindi po natin maiwasan, dapat magsuot po tayo ng bota at maghugas po agad ng paa gamit po ang malinis na tubig at sabon pagkaahon. Okay. So usually mga bata mahilig maglaro sa baha. Opo. Pag may baha, lalo na pag umuulan. Ayan. And the last one po, Doc. Dengue po. Dengue, ayan. Alam naman po nating lahat na ang dengue ay nakukuha sa kagat po ng lamok na nangingitlog sa mga stagnant o mga malinis na nakaimbak na tubig, lalo na po pag tag-ulan. So siguro dapat po linisin po natin yung mga bahay natin, lalo may mga lumang goma Opo. o lumang paso o lumang kahit ano na pwede po paglagyan ng tubig. Opo. Kasi ito po ang gustong pamahayan ng mga lamok na pinagmumulan ng dengue. Opo, tama Ayan. po. So ito po bang, meron po bang gamot na iniinom after pong, magkaroon ka ng dengue? Ano pong best way to para pong magamot ito? Para po sa dengue, ang sinasabi po natin, yung pag naglagnat po ang mga bata, wag na pong patagalin, pa-check up po agad sa health center or sa pedya para po maresetahan po natin ang mga tamang gamot. Ayan. So, bukod po dito sa mga sakit na available pag rainy season, ano po yung mga ino-offer po ng city government para po makatulong po sa ating mga kababayan, like check-up and the like? Ano pa po? Yun nga po, ang City Health Office po ay may sapat na services para po sa inyo. Kapag nagkaroon po kayo ng symptoms or nakalusong kayo sa baha, pwede po kayong pumunta sa City Health Office para po sa check-up, libreng check-up po. Ayun. So,
meron po ba tayong mga future programs and future projects na isasagawa po natin bago po matapos ang taon? Dito po sa atin sa Batangas City, lagi po nating sinasabi na every day is immunization day. Hindi po tayo tumitigil sa pagbabakuna dahil ang pagpasok po ng mga sakit ay walang pinipiling araw. Kaya naman po, sa patuloy po na suporta at paggabay ng ating City Health Officer 2, Dr. Rose Barion, may mga inihahanda po tayong activities para sa ating lungsod. Ang isa po rito ay sa darating pong August, ilulunsad po natin ang MRCIA o ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Ayun. So, Doktora, para po sa last part ng ating interview, ano magiging mensahe niyo po sa mga kababayan natin regarding po sa pag-iingat sa sakit, ngayong darating na tag-ulan, at syempre po yung pagpapa-immunize, pwede niyo po silang imbitahan para po sa kanilang mga anak para mabakunahan. Opo, sige po. Sa atin pong mga viewers, sa atin pong mga magulang, mga nanay, tatay, at mga tagapag-alaga, huwag po tayong matakot na pabakunahan ng ating mga anak. Ang mga ibinibigay po nating bakuna ay sigurado pong safe at effective. At ito po ang pinakamagandang proteksyon na may ibigay ninyo sa inyong mga anak para sa kanilang malusog na kinabukasan. Ayan, very well said, Doktora. And muli po, maraming salamat po sa pagbigay niyo po ng time sa amin ngayong umagang ito. Baka po meron po kayong mga gustong batiin po na nanonood po sa ating ngayong umagang ito. Sa lahat na lang po ng mga viewers, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ayan. At sa pangunguna po ng ating City Health Officer 2, Dr. Rose Barion, katuwang po ang lahat ng mga dedicated health workers at sa patuloy na suporta ng ating city government, ang City Health Office po ay patuloy na magbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan sa bawat Batanggenyo. Ipinapaalala ko rin po na ang ating mga health centers ay palaging bukas at handang maglingkod sa inyo. Ayan. So, pwede rin po kayong tumawag sa telepono ng City Health Office. Alam niyo po ba ang telepono ng City Health Office? Sige po. Meron pong page ang City Health Office and visit nyo na lang po ito or pwede po kayong magtanong sa FB page ng Palacat, Batangas City. Muli, maraming salamat po, Dr. Rachel Ann Marquez Matawaran, isa po sa mga medical officers ng lungsod ng Batangas. Magbabalik po ang ating programa at makasama po natin sa ating pagbabalik si Dr. Lawrence Albert Badillo, isa pa rin po sa mga medical officer ng City Health Office. Patuloy pong makinig ng manood ng Palacat Streamline. Palacat Streamline. Palacat Streamline. Palacat Streamline. Pangulo! 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 Tulungan niyo po kami! Pangulo! Pangulo, tulungan niyo po kami! Pangulo, tulungan niyo po kami! Oh, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ito po! 1,000 na po nilalagot ang anak ko! Ay, siya, saglit muna. Upo muna. Titingnan natin ang bata. Oh, mainit nga ang bata. Upo muna. Salamat po! Hello? Maki, saglit ka't malapit ka naman dito sa bahay. May pasyente lang tayo. Kailangan lang matingnan ng bata. Sige, okay. Salamat. Pangulo, magandang umaga po. Ano pong nangyari sa ating Tingnan pasyente? mo muna ang ating bata nga rin. Titingnan Taas ang lagnat. Oo, sobrang taas nga ng lagnat, ha? Mami, sobrang taas po talaga ng lagnat na 40.1 po. Pangulo, kailangan na po nating dalhin sa ospital ang bata. O sige, tatawag na tayo sa 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Magandang umaga po, 24/7 ED Health Emergency Hotline. Mabilis na alagang medikal. Ako po si Cheche. Ano pong mapaglilingkod ko? Magandang umaga. Meron po kaming ipa-hospital
Sa bata pong mataas ang lagnat, na-check na po ng aming BHW. Maraming salamat po sa mabilisang aksyon, Pangulo. Maaari ko po bang makuha ang personal details po ng pasyente? Ano po ang pangalan ng pasyente at saan pong barangay kayo nakatira? Thank you po. Hold ko muna po kayo habang i-coordinate po sa ospital. Huwag niyo muna po ibababa. Puno na po ang inyong ospital. Siya, tawag na lang po ako sa iba pa nating partners. Salamat po. Medical Center, ano po may paglilingkod? May bata po tayong pasyente. 6 na taon, mataas ang lagnat, mababa ang oxygen level. Kailangan po nating maasikaso agad. Paki-inform po sila na maghahanda na kami. May vacancy na traffic Emergency bed kami, may available pong doktor, oxygen supply at gamot. Ihahanda na po namin ang admission. Pangulo, good news po. Tanggap po tayo sa medical center. Naka-standby po ang mga doktor, gamot at gamit na kailangan. Maaari na po kayong tumuloy doon ngayon. Mag-iingat po kayo. Sa panahon ng pangangailangan, merong mag-aalaga. Ang 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Isang inisyatibo mula kay Mayor Marvy A. Marino, katuwang si Congresswoman Beverly Rose A. Dimacuja, para ang bawat Batanggenyo ay mayroong mabilis na alagang medikal. Ang Batanggenyo, disiplinado. Kaya, Hoy mga kuya, bawal manigarilyo sa public places gaya nitong plaza, kalye at ibang public buildings. Bukod sa inyo, pwede rin pong magkasakit ang mga kalanghap nito. At alam niyo po ba na mahigpit na pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga gantong lugar? Kapag nahuli kayo, may multa na, may parusa pa. Hoy! Gare, doon sa tamang tapunan! Huwag nakamamatay! Doon lamang po tayong lumawid sa tamang tawiran at kung nakasignal ang traffic lights. Kabili po. Magkano po itong mentos? Pabili po. Si Ate Susana ba? Kuya, kailangan talagang naka-expose yan. Hindi kasi magandang tingnan eh. Ay siya, kuya, magdamit ka na. Dahil mahigpit na pong ipinagbabawal ngayon ang mga nakahubad sa mga pampublikong lugar. At yan, mga kuya, bawal na rin po mag-inuman sa mga kalye, sidewalk, at bawal na rin po tayong dumura sa mga pampublikong lugar. Hay, ito po'y labag sa ating Batangas City Anti-Social Behavior Ordinance. At hindi rin naman po maganda kung makikita tayo ng ating mga bata. Ay naku, pasensya ka na Ineng. Kahit mas maganda ka, mas kukunin ko itong foreigner dahil triple ang kukunin ko pumasay sa kanila. Aba Manong, very, very wrong. Alam mo ba Manong, na bili ni Mayor ay huwag nating sasamantalahin ang kanilang pagiging turista. Sa halip ay pakita natin ang mabuting pagtanggap sa kanila. Batanggenyo Hospitality Manong. Umayos ka Manong ha. Huli na sa balita ate, bawal na po ang plastic dito. Plastic linaw, plastic labo, at yan pong sandubag dito sa Batangas City. Strict implementation po tayo ng RA 9003 at Batangas City E-Code. O ate, baka sama-sama pa ang basura mo ha. Dapat magkabukod na ang nabubulok sa di nabubulok. Ito po ay simpleng bagay na magagawa natin para sa ating kalikasan.
kasi madami pang gagamit. Salamat po. Kaya naman, dapat ang bawat mamamayan ay huwaran ng lungsod. Sulong Batanggenyo para sa kaunlaran. Ako'y hubog sa mabuting aral at asal. May takot sa batas, lalong-lalo na sa may kapal. Kahit saan man magpunta, ako'y maaasahan. Para sa lungsod kong mahal, lahat ay makakayanan. Sumpang aking bibitawan para sa magandang kinabukasan. Pero Batanggenyo, sisitinado, magkatuwang tayo. Walang ikaw, walang ako, walang kanya-kanya dito. Eto, Batanggenyo, sisitinado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usong. Eto, Batanggenyo, disiplinado. Sa tahanan, paaralan, sa mga pinagtatrabahuhan, sa kalye at kapaligiran, at sa pamayanan, kahit saan man magpunta, ako'y maaasahan. Para sa lungsod kong mahal, lahat ay makakayanan. Sumpang aking bibitawan para sa magandang kinabukasan. Eto, Batanggenyo, disiplинado, magkatuwang talo. Walang ikaw, walang ako, walang kanya-kanya dito. Eto, Batanggenyo, disiplинado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggenyo, disiplinado. Eto, Batanggenyo, disiplinado, magkatuwang tayo. Walang ikaw, walang ako, walang kanya-kanya dito. Eto, Batanggenyo, disiplinado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggenyo, disiplinado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggenyo, disiplinado. Eto, Batanggenyo, disiplinado, magkatuwang talo. Walang ikaw, walang ako, walang kanya-kanya dito. Eto, Batanggenyo, disiplinado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggenyo, disiplinado. Eto, Batanggenyo, disiplinado, magkatuwang tayo. Walang ikaw, walang ako, walang kanya-kanya dito. Eto, Batanggenyo, disiplinado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggenyo, disiplinado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggenyo, disiplinado. Palakat Streamline. Palakat Streamline. At muli po, nagbabalik ang ating programang Palakat Streamline dito po sa Palakat
FB page. Ito po ang official online program ng Batangas City Government. Gusto ko pong batiin ang mga nanonood po sa ating ngayon. Si Mami Aba, Evelyn C. Barza. Good morning po, Mami. At syempre, magandang umaga po kay Rischen Joy Marquez Hoyag. Ito po ay kapatid ng ating guest kanina, si Dr. Rachel Ann Marquez Matawaran. Samantala, sa second part po ng ating interview, makasama po natin isang naman pong medical officer sa City Health Office. Wala pong iba po si Dr. Lawrence Albert Badillo. Magandang umaga po, Doc Lawrence. Good morning po. Ayan, kumusta naman po kayo ngayong umaga ito? Mabuti naman po, sir. Okay, ayan. So si Doc Badillo ay naging guest na rin natin sa Palacat Streamline parang 4 years ago. Yes po. Doon po sa luma nating studio sa Balisong Channel. At ngayon po ay for the second time, makasama po ulit natin si Dr. Lawrence. Ayan. Doc, para po makilala kayo ng ating makabayan, sino po ba si Dr. Lawrence? Taga saan po kayo? At ano po yung parang pinak-field nyo dito sa City Office Okay. as a doctor? Bali, ako po ay dito na po nakatira. From kabilang province po ako. Taga saan po kayo, Doc? Bicol po. Taga Bicol. So, then- nag-move na po kayo dito. Yes po. Oo. Then, dito na po ako nakatira ngayon. Mm-mm. Then, currently, handle ko po yung program ng Healthy Lifestyle sa City. Oo, ayan. Healthy lifestyle. Importante yan ngayon, Doc, na alam natin sobrang init, biglang uulan. Opo. Oo. Ayan, pag sinabi po ba, Doc, na healthy lifestyle, paano po ba natin ito ma-achieve? Well, parang back to basic lang po tayo para Opo. ma-achieve natin yung Pag sinabi pong good health. basic, ano po ba ang basic? good health. Paano natin, meaning, kakain lang po ng balanced diet. Balanced diet. Ang ano natin is ma-enhance natin yung physical health. So, nandiyan na po yung balanced diet. Opo. Ano po yung balanced diet? Kakain po tayo ng, syempre, gulay, prutas, tapos may carbohydrates, then may protein from fish or sa chicken. Opo. Then, syempre, inom po tayo ng maraming water. Mm-mm. So, pagdating po sa gulay, so, nandiyan na po halos lahat naman ng nutrients, then vitamins. So, ang kailangan lang sa babae, at least man lang 25 grams ng fiber, then 35 grams naman ng fiber sa kalalakihan. So, then, yun po, para ma-achieve po yun, kailangan lang po natin, kasi mahirap po siya takalin eh. Yes, oo. Kailangan lang po natin dun sa 3 meals natin in a day. Sa breakfast, may gulay tayo. Then sa lunch, then sa dinner. So, yun lamang po. Then, yung isa po ay yung exercise. Exercise. At least daily of 30 minutes na exercise. Yung gusto po nating exercise ay yung brisk walking. Brisk walking. Yes po. Ito po yung medyo mabilis. Yes po. Oo. Mabilis po sa lakad, mabagal po sa takbo. So, at least 30 minutes yung dun sa mga nagtatrabaho. Then, pwede naman po jogging. So, yun po. Then, Pero yung simpleng paglalakad po ba, ma-consider po natin as exercise? pwede naman po. Pero Oo. kasi medyo mahabang oras ang kailangan. At least 2 hours na tuloy-tuloy lakad. So kung dito po Yes sa po. atin, parang nakailang ikot ka dun sa oval. Mga ganun Para po. masabi po nating exercise talaga siya. Opo. So tuloy ko po, halimbawa, naglalakad po ako papunta ng City Hall, simula po sa kabilang kanto, Opo. hindi pa po considered na as exercise. Hindi pa po. Hindi Opo. pa. So, ang goal po kasi natin is cardio exercise. Meaning, pagbibilisin po natin yung cardio, meaning yung heart, pabibilisin po yung tibok ng heart natin. So, Ayan. ma-achieve po natin yun pag nag-e-effort tayo. Like yung brisk walking, jogging, zumba, running, yan po. So Zumba po considered? Considered po Okay, siya ayun. as cardio exercise. So kanina po na mabalik lang po ako doon sa foods. Kung mapapansin po natin sa chart, meron pong parang triangle. Yes po. Alin po yung pinakamalaki ang bahagdan sa kinakain po natin na dapat na makain po natin araw-araw? Gulay po talaga. Gulay talaga? So hindi po rice? Rice, pwede naman po. Depende kasi sa work natin. Kung tayo ay mabigat yung work, for example, laborer, Construction workers. Opo. So, mas kailangan nila ng energy. Energy. So, dun po nakukuha sa rice, Opo. sa pasta, sa noodles, nakukuha yung energy. So, depende po. Pero, sa lahat po, better mas maraming gulay at prutas. Okay. po.
Prutas, ang rice naman po, kahit po konti lang. Opo, kahit konti lang. Kasi nga alam po natin, ang rice po, isa po sa pinagmumulan ng sugar sa diabetes. Tama po ba? Yes po. Opo. Nako-convert po kasi siya. Pag nakain natin yung carbohydrates, pag pumasok na sa system natin, nako-convert po siya sa sugar na dapat later on, mababurn natin. Ibaburn po dapat ng natin. katawan. Kaso, kung ang buhay natin ay sedentary, nakaupo lang, so may store lang siya as fats. So, tataba tayo, then tatas din blood glucose natin. Okay. Pero yung po bang 1 cup of rice ay enough para po sa single meal? Yes po. Enough po siya. 1 cup or less? Pwede naman less. Damihan lang yung gulay. Gulay. Then protein, like fish. Pag protein po ay, alam po natin, ang too much na meat ay masama din. Yes po, yes. So, ganong kadaming meat lang po usually dapat ang intake? Nakadepende rin po yan sa body weight natin. So, may grams lang talaga per day. Halimbawa po medyo payat? Kasi kung ako po, parang nasa 100 sa weight ko pong ito, parang nasa 120 grams lang dapat ako per day sa protein, red meat. Pero I think kung sa mga fish, okay lang na medyo madami-dami kasi hindi naman red meat siya. Pero on your opinion po, Doc, pag po fish, ano pong best luto para na healthy? Healthy. So, siguro po ay may mga sabaw. Kasi hindi na po yun magre-require ng mantika. Oil, okay. Hindi na rin iihaw para masunog. So, para sa akin yung may sabaw. May sabaw. Yes po. Pero ano ba, mga steam po? Pwede rin? Pwede rin po steam. Kung tayo po ay magpiprito, ano pong sa tingin nyo, pwede po tayong gumamit ng mga vegetable oil or yung mga oil na medyo heart-friendly? Pwede po. Yun. Isa po dyan yung vegetable oil. Pwede din po olive oil kung may medyo budget. Pero, medyo mahal ang olive oil. Pero since nauuso po ngayon, nung mga nakaraan yung air fryer, opo. hindi na kailangan ng oil. Much better po yun. Kung baga po, consider nyo po, pag air fryer po ang gamit, medyo healthy po ang natin. Okay. So, Doc, if ever na hindi po makasunod yung mga kababayan po natin sa mga dapat na kainin, ano po yung mga common diseases and risk factors na pwede po nilang kaharapin pag kulang po sila sa nutrition? Okay. So, risk factors. Actually, common diseases, kung pag-uusapan po natin, ang dalawa pong leading dyan ay, lalo sa non-communicable disease, ay yung diabetes, then hypertension. Hypertension. Yes po. Pero, ang diabetes po ba ay hereditary or ito po ay nakukuha sa kinakain? Actually, yung diabetes po, nakukuha siya mostly sa pagkain. So, yung sugary food. So, kailangan natin avoid. Yung diabetes, isa siyang chronic disease na kung saan yung pancreas po natin ay hindi na nag-produce enough na insulin or hindi na siya gumagawa. So, yung insulin po, mainly napoproduce po siya sa ating katawan sa dapay, specifically sa beta cells, sa loob ng tinatawag namin na island of Langerhans. So, siya po yung responsible para makontrol po yung blood glucose. Ngayon, meron pong 3 klase ng diabetes. Ano po yun? Yung type 1 diabetes, ito po yung previously known insulin dependent or yung juvenile diabetes. Ito po ay deficient or kulang yung pinanganak sila, kulang talaga yung gumagawa ng insulin sa katawan. So, since birth po, kulang na talaga? Parang ganun po. Then, ito po ay nire-require ng daily na administration ng insulin. So, ito po ang strong na genetic component, meaning namamana po talaga siya. So, yun po, hindi siya ganun ka, pero mas common kasi yung type 2 diabetes. Ako yata ay type 2. Pangalawa po. Ano po yung type 2, So, Doc? yung type 2, ito po yung pangalawa, isang siyang chronic condition in which yung katawan natin ay nire-resist na po yung insulin or hindi na nagpo-produce ng insulin. Meaning, syempre po, yung type 2 diabetes, pinanganak po talaga sila na normal po yung function. Meaning, nagpo-produce talaga ng insulin yung katawan. Eventually,
malakas kumain, maraming rice, mahilig sa mga dessert, mga matatamis na inumin. So, parang na-overwhelm po yung katawan. Napagod yung gumagawa ng insulin na gumawa siya. So, that's why kailangan na pong uminom ng gamot. Yun po ang type 2. Not necessarily insulin, pero may maintenance na po. Maintenance na po. Pwedeng mag-start muna ng mga tablets. Opo. So, basically po, yung type 2 diabetes ay parang kasalanan din po nung may katawan. Opo. So, yun po, para may idea, meron pong 3 symptoms kaming tinitingnan, yung polyuria, polydipsia, and polyphagia. Ano po ang difference po ng 3? Apo, yung polydipsia po, pag nakaramdam po na, yun parang uhawin, iinom ng inom po ng tubig. Polyphagia, parang gutumin. Gutumin naman. Opo, kakakain lang, pero parang gusto ko ulit kumain, parang ganun yung pakiramdam. Then, polyuria, kakaihi lang. After 30 minutes, naiihi na naman. Opo. So, iyan po yung 3 naming tinitingnan. Then, mayroon pang iba, yung sudden weight loss, tapos madaling mapagod. So, yun po yung symptoms ng type 2. So, pwede pong ma-experience yung 3 yon. Opo, pwede po. Yun po ang una naming tinatanong kung nakakaramdam ng mga bagay na yun. So, tsaka kami magre-request ng mga laboratories. Opo. Pero po ang gamot po dito ay as in medicine intake lang. Medicine intake at the same time lifestyle change. Lifestyle. Opo. Pero hindi pa po necessarily mag-insulin. Hindi pa po. Hindi pa. May tinitingnan kaming parameter po kung need na ng patient na mag-insulin. So pag lumala po ito, pwede pong next option na po ay mag-insulin. Yes po. Okay. Kasi yun na po yung pinaka-safe sa lahat. Yes po. Okay. And ano po yung patatlong klase, Doc? Yung pangatlong klase po ng diabetes ay yung tinatawag na gestational diabetes. Yun naman po ay nade-develop during nagbubuntis. Opo. Pag nagbubuntis lang. Opo. So, ito po ay nangyayari within sa 24 weeks or ika-28 weeks nung nagbubuntis. So, ito po ay, ang cause nito ay yung hormone ng pagbubuntis. So, mainly po ay yung human placental lactogen, estrogen, progesterone, and cortisol. Nagsisilbi po silang nag-create po sila ng contra-insulin effect. Kinokontra nila. So, basically po, yung GDM ay wala pong symptoms. So, yes po. Yung mga, hindi po nila malalaman kung may ganun sakit sila. po. So, that's why, pag nagpapacheck up po sila ng OB, yung OB po ang nalalaman nila ito sa history. Then, yung mga risk factor like family history, pag yung parents nila ay may diabetes, then nakita nila medyo overweight po yung pasyente nila. Then pag-check nila more than 25 na yung edad. Tapos may history siya ng polycystic ovarian syndrome or previous na pagbubuntis niya ay may history na siya ng gestational diabetes. Ayun. Okay, Doc, meron po nagtatanong lang. Pinag-usapan po natin yung paggamit ng mantika. Mula po kay Sir Marlon Di Macoja Melgarejo. Ask ko lang po kung okay pong gumamit ng coconut oil. Coconut oil, medyo hindi. Kasi kung mapapansin nyo ho, pag nasa malamig na lugar po ito, tumitigas po siya. Nabubuo. Parang sebo. So, medyo hindi po siya maganda. I suggest vegetable oil. May nakalagay naman 0 cholesterol. Then, yun nga po, kung may budget, pwede siguro olive oil. Oo. Ang canola po? Canola pwede naman po. Pwede naman po. Ayun. So, yung bukod po sa, yung po yung diabetes po, usually pagkain po natin ng sobrang matatamis. Yes po. Pag sobrang alat naman po? Sobrang alat, may pwedeng kasi pong tumaas yung ating blood pressure pag sobrang alat. Pwede pong magkaroon tayo ng kidney stone. Okay. Pwede din pong masira po yung kidney natin sa sobrang alat. Kasi po, yung sobrang alat, nahihirapan yung kidney natin na i-filter or ipag-separate yung water tsaka yung asin. That's why na-strain po sila na pwedeng mag-lead sa chronic kidney disease na eventually baka mapunta sa dialysis.
Pero pag usually meron po kayong patients na nagtatanong, paano po ba natin ito may iwasan? Or paano po namin, kung meron na, paano po magagamot? Okay. So, start lang po ako dun sa hypertension para may konting knowledge Sige po ating mga kababayan. So, yung hypertension po ay regarding dun sa tanong nyo po na mahilig sa maalat na pagkain, yung mechanism niya po, ba't siya ganun, is water retention. Kaya that's why yung sodium po kasi sa loob ng katawan natin yung asin, pinupul niya yung water sa blood vessel. Apo. So, nag-i-increase siya ng total volume ng blood. Kaya, yung heart po natin, need mag-pump ng harder. Kasi, dun sa blood vessel natin, marami ng volume, siya kailangan i-pump ng heart. So, tendency, tataas po ang pressure. That's why nagkaka-high blood pressure. Kaya po, pag nagpapacheck up po tayo sa mga doktor natin, pinapayo lagi na umiwas sa mamantikang pagkain at sa maaalat na pagkain. Kasi pag pinagsama po yun, tataas po talaga yung blood pressure. Okay? So, yun po. Meron po kasing tawag nito, merong mga risk para magka high blood pressure. Yes po, ano po yun? Merong dalawang klase, yung non-modifiable tsaka yung modifiable. Yung non-modifiable po, hindi na natin mababago yun. Meaning, tatanda po tayo. Age 65 pataas, even na normal po yung ating lipid profile, normal yung ating, hindi tayo kumakain ng maalat, pwede po tayo magka-high blood. Basta tayo ay 65 pataas. Opo. Essential hypertension po ang tawag namin doon. Essential hypertension. Yes po. Then, yung pangalawa po doon ay yung genetics na mamana. So, hindi na po talaga natin mababago. Wala tayong magagawa. Wala na po tayong magagawa. So, ano lang po kailangan natin gawin? Siyempre, lifestyle change. Lifestyle pa din. Opo. Then, maggagamot na po para maintenance. Opo. Speaking of maintenance, tayo po ba ay may pwedeng hingin sa City Health Office? Yes po. Ng mga gamot po para po ma-maintain po natin sa ating po sakit? Yes po. Meron po tayong mga gamot na ibinibigay sa City Health Office, sa mga ating RHU, sa mga barangay. Need lang po ma-check up ng mga doktor natin. Free naman po yung binibigay. So, pwede rin pong sa ibang doktor po sila magpa-check up bago po humingi ng, o dapat po dito magpa-check up? Pwede naman po sa ibang doktor, pwede din naman po sa atin. Okay po. Okay lang po yun. Okay. So, bukod po dito, meron pa po bang programs ang City Health Office para po makatulong po sa ating mga kababayan? So, program namin ay ganun pa rin po, tuloy-tuloy pa rin po yung aking pagle-lecture sa mga RHU, sa mga barangay, lalong-lalo na po dun sa nagre-request about sa healthy lifestyle. Apo. Pwede po akong kontakin sa City Health Office. Then, yung target po namin ngayon po ay more on sa mga kabataan, sa high school student. Kasi alam mo naman po natin, prevention is better than cure. So, mas maganda na nagkakaroon po sila ng knowledge about sa mga sakit na pag edad nila na baka ma-experience nila. Apo. Ito po ba pag-review nyo po ng information sa barangay ay by request po? Or dapat po nakaschedule po ba ito sa office nyo? Ito po ay by request. By request. Gumagawa lamang po sila ng letter para ma-arrange po natin yung ating schedule. Okay. Yes, so, ayun. So, para po ngayong mga darating na buwan, meron po bang future programs and projects ang City Health Office para pa rin po sa pinag-uusapan natin na healthy lifestyle bago po matapos ang taong ito? So, yung pa rin naman po, tuloy-tuloy pa rin po yung ating DM, Diabetes and Hypertension Clinic sa ating mga barangay. Tapos, yung Zumba natin, then may mga program din po kami pagdating ng mga Diabetes Month, Hypertensive Month. So, yun po, pinaghahandaan pa rin po namin. Ayun. May follow-up question po si Kuya Marlon Di Makuha Melgarejo. Yung po bang pag-itigil po ng pag-ihi, tulad po ng mga drivers na hindi basta makaihi, masama pa po ba ito sa ating bato? Yes po, ma'am. Hindi po siya maganda sa ating kidneys. Kasi, nahihirapan siya na ilabas. Kasi ang work po ng kidney natin ay maglabas lang po talaga ng dumi sa katawan. Yes. Kasama yung urine. So, kung magpipigil ho tayo, nai-strain po yung kidney natin. Meaning, nahihirapan siya eventually lead to chronic kidney disease. Yes, opo. Pwede pong mauwi sa dialysis. So, gawan po dapat ng paraan. Opo. Dapat tumigil muna. Dapat tumigil muna or bago po bumiyahe, umihi muna. So, ayun po. Ayun.
So, Doc, sa last part po ng ating interview, ano po magiging mensahe nyo sa ating lahat ng manunood at lahat po ng tagalungsod ng Batangas? Okay po. So, ang mensahe ko lamang po ay health is wealth. Yung alam naman po natin, yung katawan po natin, ang puhunan natin sa hanap buhay sa Yes, araw-araw. So, ito po ay para sa atin para sa mahal natin sa buhay. Apo. So, pag-ingatan natin at alagaan. Ayun. So, yun po. So muli po, maraming salamat po, Dr. Lawrence Albert Badillo, Medical Officer 4 ng Batangas City Health Office. Baka meron po kayong gustong batiin, nanonood po sa ating ngayong umagang ito. Okay na po. Okay na po. Opo. Mga taga City Health po, si Dr. Barion. Dr. Rose. Ayan. Good morning po, Dr. Angel. Okay. Para po sa ating pong mga announcement, sa darating pong June 13, ay magkakaroon po ng second year ng Miss Eco Queen 2026. Siyempre po, ito po ay sa panguna ng Shooting Star Foundation, sa panguna po ni Tita Joanne Matondo Marabe at ni Mr. Van Marabe ng Shooting Star. Ito po ay mangyayari sa Batangas City Sports Coliseum sa June 13, 2026 sa ganap na ika-6 ng gabi. Ito po ay free admission. So lahat po ng gustong manood, pwede po kayong manood nito sa darating na Sabado, June 13, 6 p.m. Batangas City Sports Coliseum. Ang gate po ay magbubukas ng alas 5 ng hapon. Siyempre gusto ko din pong batiin sina Jess, sina Direct V, si Jazz, si Jacel, si Reyna, at siyempre po si Miss Mimi, at sa lahat po ng organizers po ng Miss Eco Queen 2026. Ayan po, siyempre po, invited din po ang mga past queens ng isang taon na manood po ng Miss Eco Queen 2026. Ayan. So, darating po na June 12 ay ipagdiriwang po natin ang ating Philippine Independence Day. Magkakaroon po tayo ng counting program po. Dito po sa Dambana ni Rizal, dito po sa may tapat ng Basilica Immaculada Concepcion. At syempre po, happy fiesta po sa mga nagdiriwang po ng mga fiesta po ngayong buwan ng Hunyo at sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang karawan sa buwan ng Hunyo. Happy birthday po sa inyong lahat. Ayan, muli po, maraming salamat po sa ating panauhin kanina, si Dr. Rachel Ann Marquez Matawaran at syempre si Dr. Lawrence Albert Badillo. Maraming salamat po, Doc. Thank you po, sir. Ayan. So, ang tabayanan po ang susunod na programs and guests natin dito sa Palakat Streamline sa susunod na Huwebes, June 18, 2026. Makasama po natin si Dr. Mary Ann Antinor ng PAAD ng Batangas City upang pag-usapan ang mga trabaho kanilang ginagampanan sa kanilang opisina. Muli ako po inyong lingkod, Alvin Remo at Doc, sabay-sabay nating banggitin ang ating programa at ito ang Palakat Streamline. Thank you po. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline.
Palakat Streamline.